Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Hello mga kaibigan, kakampi. Nasaan na kayo kapunta? Kamusta naman po kayo? Dito naman po tayo sa ating Chinoy Public Service. At syempre mga kaibigan, ito na naman po tayo sa ating programa ngayon. At syempre kasama natin, walang iba kung hindi Chinoy. Magandang tanghali sa ating taga-subaybay. Luzon, Visayas, Mindanao. Sana sa mabuting kalagayan. Especially Beth at si Abby. Okay. So, kamusta na ba ang araw mo ngayong nakaraan pala? Okay naman. Kahapon nakaka-cover tayo sa Supreme Court na wag i-privatize yung NAIR Airport. Saka yung kay Makalintal na ayaw niya na i-postpone election. Okay. Tapos may mga association, maraming association pumunta na Joy, dahil Guzman na, wala na. Kahapong pinakalas. Last na yun. Last na. Okay. Ano ba Guzman? Guzman, Sabado. Kaya natapat Lunes eh. Dapat Sabado din. Ano nga ba ang Guzman para sa'yo? Guzman, ibig sabihin mga activity lahat restaurant, wala kita. Ganon? Tahimik mga activity, tahimik. Sige, tingnan natin, ano muna tayo, RB, ang ulat panahon natin. Okay. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito po ang ating weather update, pati na rin tropical cyclone update para dito sa binabantayan nating bagyong Siwaning for Tuesday, August 19, 2025. So itong Siwaning ay huling namataan sa laing 650 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. Nananatili pa rin naman ito sa tropical depression category. May taglay na lakas na hangin na 55 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 70 kilometers per hour. Ito'y kumikilos north-northeastward sa bilis na 10 kilometers per hour. Wala pa rin naman itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa, kaya wala rin tayong nakataas na anumang tropical cyclone wind signal na possible dito sa ating bansa. Wala rin tayong nakikita na enhancement ng southwest monsoon at patuloy naman itong lalayo ng bansa natin or ng Philippine Area of Responsibility at possible na paglabas niya ay mamayang umaga. Sa ngayon, yung easterlies or yung mainit at maalinsangan na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko ang umiiral dito sa may Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ito rin po yung weather system natin na magdadala na mataas na tsansa ng mga pag-ulan dito sa ilang bahagi ng bansa natin. Meron din tayong binabantayan na low pressure area dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at ito'y huling namataan sa 1,810 kilometers east ng Eastern Visayas. Sa ngayon po, medium chance po siya na maging isang ganap na bagyo, meaning mababa ang chance niya na maging ganap na isang bagyo within the next 24 hours. Pero sa mga susunod na araw, hindi natin inaalis ang posibilidad na maging bagyo ito. Nakikita din po natin yung forecast track po nito, possible po lumapit ito dito sa may Northern Luzon at magdadala rin po ito ng mga pag-ulan lalo na po dito sa eastern section ng Luzon. Pero sa ngayon po, mataas pa rin po ang uncertainty dito sa ating low pressure area kaya patuloy po tayo mag-antabay sa mga nilalabas na updates ng pag-asa. Para dito sa magiging track ni Waning, patuloy po yung direction po niya palabas ng ating Philippine Area of Responsibility at kung nakikita din natin patuloy siyang magiging isang ganap na tropical depression habang palabas ng ating PAR. Pero hindi din natin inaalis ang posibilidad na ito'y mag-intensify pa paglabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero kahit mag-intensify po ito, wala naman po itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa.
Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan natin ang makulimlim na panahon na may mataas na tsansa ng mga pag-ulan dito sa may Quezon, Bicol Region, pati na rin dito sa Mimaropa, dulot ito ng easterlies. Pero para naman dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, magiging maaliwalas naman ang ating panahon, pero asahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mga tsansa po ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura for Metro Manila, 25 to 33 degrees Celsius, Lawag, 25 to 32 degrees Celsius. For Tuguegarao, asahan natin ng 24 to 32 degrees Celsius, Baguio, 17 to 22 degrees Celsius. For Tagaytay, 23 to 29 degrees Celsius, at Legazpi, 26 to 29 degrees Celsius. Inaasahan natin dito pa rin sa Palawan, buong Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga, makakaranas din sila ng maulap na papawirin na may mataas na tsansa ng pag-ulan, dulot pa rin ito ng easterlies. Pero para dito sa Kalayaan Islands, dahil wala rin tayong southwest monsoon na possible na makaapekto sa kanila, magiging maaliwalas ang kanilang panahon at asahan lang natin yung mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi, pati na rin dito sa nalalabing bahagi ng Mindanao. Agwat ng temperatura for Kalayaan Islands at Puerto Princesa, 24 to 31 degrees Celsius, Iloilo, 24 to 30 degrees Celsius. For Tacloban, 26 to 30 degrees Celsius, Cebu, 26 to 29 degrees Celsius. For Zamboanga, 24 to 32 degrees Celsius, Cagayan de Oro, 24 to 30 degrees Celsius, at Davao, 24 to 31 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:43 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:17 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. At syempre, dyan naman po tayo. Syempre mga kaibigan, walang masyadong mangyayaring pagbaha, etc. Diba? Medyo mas maayos-ayos ng kaunti ang ating panahon. So ngayon, balikan natin. Ano ba mga paalala mo ngayon dito? Ay, gusto ko muna makita muna bago tayo yung huling-huling hirit ng mga Chinese dito ginawa. Ano? Ano yun? Yung association nila. Anong association yun? RB, you know? Nakuha mo na ba? Fuchen. Ano ba yung sabihin ng Fuchen? Yung sa isang probinsya may kanya-kanya lingwahe. Salita. Okay. Sabi, okay na? Ano mga ginawa nila dito? Pang ilang taon na nila to? Ang celebration na to? Nakalimutan. Ano ma'am? Abot mo kaya 10, pwede. Yung bayad na. Ay, madami sila. 5,000 isa lang. Iba-iba. May Malaysia, may iba-ibang bansa. Last na. Sa Chinese yan, ano? Oo, kasi Gosman yan. Sa may info. Gosman, Sabado. This coming Saturday. Ano nga ibig sabihin? Gosman, bawal mga activities, mga kasal. Gabi, huwag galing. Maraming mga pamahigit. Mahal ka rin, maniwala na. No. Marami, mahaba. Marami. Isa, foreign yun. Ibang bansa dito. Ay, Ayan, ulit ko na ako. Ayan. Mga presidente, hindi, overall association. Iba
celebration Ilan taon? ng mga 一种信仰，两国国旗一脉相承。此刻，中非两国国旗与世界福建青年联会会旗交相辉映，这是我们爱国爱乡、敢拼敢赢、同心共勉、誓争逐梦的精神。注释，在这充满喜悦与温馨的时刻，世界福建菲律宾联会全体成员飒爽编织，一代天骄，迈着整齐的步伐，热情似火，昂首阔步进场，象征着和谐、奉献、创新、超越的美好。 Ayan, yan yung iba-ibang yung iba-ibang sa Nilay. 接下来我们亲俄团进场，首先进场的是世界福建企业联合总会、福建省中外企业家联谊会、世界福建青年国家联会、世界福建青年马来西亚联会。 世界全球青年联谊会 Mga association of impact 世界晋江青年联谊会 mga office ang 澳 dami. 门福 Wala 建 man ang 青 office 年 wala. 联会晋 Yung 江 mga 小 national, 县 mga 青年联会香港晋江社团总会香港社团总会青年联合会世界岭南音乐联盟全中分会。 厦门市集美区侨乡经济促进会、石狮市归国华侨促进会、滁州市知识商会、香港石狮同乡总会、晋江市金城镇代表团、晋江市金城镇归国华侨联合会、晋江市金城镇鼎桌村委会、福建人族中青年联谊会。 晋江市龙武镇代表团、晋江市龙武镇归国华侨联合会、晋江市龙武镇小界青年联合会、晋江市龙武镇润善村联舞会。 Sa lahat ng cover, sabi na naman. 世界各地四千名亲俄团把这样的一个资讯交汇、情感交流的平台。 架起了一座沟通分享、开乐融合、互惠共赢的桥梁。现在一个掌声，欢迎我们的亲俄团。Mga 5 minutes. Ilang minutes ka? At least kita tuloy siya natin. Na? Para isang buwan bakasyon. Siya na po ba natin? Last na eh. Todo na. Yan. Yan ang pinaka-last kahapon. Oo. So, kailan uli magsisimula yan? Siguro sa September 20 plus. na. Okay. 1 month. Kaya naman matapos. Mga pamahiin, huwag mong kalimutan. Bawal ang kasal, bawal ang lumipat ng bahay.
bawal magsampay ng damit ng Sa gabi. gabi. Oo, maraming pamahin. Ingat lang kayo paglabas. Magpipirma ng mga kontrata. Oo, ganyan. Ay, kung pwede, red, palagi red ang suit nyo. Antay sa mga... Kasi ang pinaka-red na. Hindi, oo nga. Puro red sana. Tapos sa labas ng bakun, lagay nyo asin. Pangtanggal ng malas. Asin tsaka bawang. Okay. Tapos kakainin nung daga. Hindi. Para yung mga malas. Alam mo na. Ghost man, yung mga ghost sa pupunta sa mga bahay. Huling-huling hirit. Tingnan nga natin, Harvey. Ito namang Makalimtan. kay tingnan natin ano ba itong i-final niya sa SC ba to? Sa SC? Supreme Court lahat. Supreme Dalawa. Court. Tingnan natin, ito may konti. Gusto nyo, walang tuloy eleksyon. Tuloy eleksyon. That's sa mic. Para tayo mga So, ito nag-file sa SC na Opo. Sir, napunta tayo ngayon sa Supreme Court para Friday. Dito walang inilagay na dahilan ang ating Kongreso. Nakalagay lamang sa term of office o barangay officials. Yun lamang ang kanilang dahilan. And setting the term of office is not a ground, it's not a valid ground. For the election, yun sa makalitan ng government, set ng maraming kaibigan. Ating ng Suprema, dapat na ito valid government interest. Dapat na emergency para magputpon ng halalan. Ito, wala yung bagay ngayon. At pagkaman sinasabi ng mga press releases na ang bill ay postponement ng eleksyon, wala kang makita sa batas na nagsasabing postponement. Inilihis nila yung batas. Nilagay lamang nila sa setting order para hindi mapansin ng Supreme Court na ito pala ay postponement. Kasi may fit ang Supreme Court sa postponement. Sinabi ng Supreme Court, wala kayong kapangyarihan mag-postpone ng walang dahilan. Kaya hindi nila nilagay yung postponement. Pero maliwanag yung postponement kasi ang sabi nila, ang susunod na halalan ay sa November 2, 2026. So, doon pa lamang, kita mo na medyo deceptive yung paninda ang nasabi ng batas. Saka isa pa, paano ka mag-i-eleksyon ng November 2? I-recall Souls Day, ang mga kalituwa na kung saan ang ating mga taong bayan ay nasa kalitan ng mga probinsya. Kung kayo sa mga probinsya, mga napatay ng kamag-anak nila. So, hindi praktikal na magkaroon ng halalan sa araw ng mga patayo. Maliban lang ang mga patayo. Sir, maliban sa prayer mo, ano ang prayer natin? Well, maliban doon, ay hinihiling ko rin sa ating Pagka Suprema na bigyan ng direktiba ang Congress na ipagpatuloy ang kailang preparation habang ang kaso ito. Sir, ano po yung mga grounds natin? May mga violation ba sila sa Constitution? Sabi ko nga kanina, may pagtabak sa ating karapatan. Kapag karapatan natin na maghalang, Gusto ko rin tinanggal sa ating sinasabi na batas. Sinasabi ng batas na yung mga incumbent officials daw, dahil mga holdover. So sabi ko sa ligang batas, bawal ang holdover kasi legislative appointment niya. Sapagkat ang holdover, yan ay parang ina-appoint sila ng official. At napagyan sa ligang batas sapagkat ang mga barangay officials ay dapat elect and not appointed. Ano yung danger kapag hindi natin Parang danger pag hinihingi. Dapat natin na naman nawala na naman tayo para ating mga isa. Nawala yun. I-apply mo yung perspective. Susunod na halalan. Yung halalan na meron tayong halalan sa December 1. Or,
Kung itutuloy mo yung December 1, hindi mo gawin 4-year term. Diba? Pero hindi ka pwedeng mag-postpone para lamang mag-set ka ng term. Wala. Ay, hindi. Kasi sabi ko, yung mga election planning, yung maraming halala, hindi dahilan yan. Sinabi na ng problema yan sa pangalaman ng susunod. Kaya yung mga dahilan yun, sabi na, yung mga superficial, ang superficial person, ang hindi very objective, at very few, ang balance. Ano lang po ba yung pinapayagan ng Batas Against Constitution para sa mga emergency, pandemic, kaya ka talagang napaka-mabigat na kadahilan. Pero yung mga ginagawa na kasi ikaw, park election, alam mo naman yung barangay election back to park election. Mga gano'n. So alam mo nga, hindi pinag-aralan ang asal ng batas. Well, ako naman, lagi akong optimistic sa lahat ng application sa bagat. Hindi naman ako umahawa ng kaso na walang laban. Alam ko may laban ito. At alam ko naman na hindi kami ako. Sir, yung action ko is in behalf as a concerned citizen? Yes, a concerned citizen. Voter affect one. Yes, sir. Okay, it's unconstitutional. Amen. So, pag dinig siya ng SC, no? Kasi hindi pwede tayo kung ano na gusto, election tuloy. Minsan hindi. Masisira schedule natin. Saka meron naman iba ayaw mga chairman nila, di sacrifice na another 1 year. Tapos isa pa, ang problema mo, yung 4 na taon na. Oo nga, mali. Diyos ko, parang... Ano naisip? Hindi sino consultation. Sino ba ang nag-isip niyan? Mga congressmen. Siguro. Malagay ko, congressman. Alam mo, may nabalita daw na yung election na nga mga congressman sa chairman, tinulungan niya campaign sa mga congressman, mga politiko. Ngayon, parang may utang. Utang na loob 1 year's extend. Yan ang balita lang daw. Okay. So, sabi nga ni Makalintang, hindi pwede. So, hindi talaga naayon sa batas. Lahat nga nababoy. Kasi BBM, tignan mo niya kung tama ang pinaplano mga congressmen. Nakbasa ng papel, hindi pa niya alam, November 2, All Souls Day. Sino magboboto? Lahat nasa sementeryo pa. Malay mo. Yan ang isang kamali ang mga perma na perma. Dapat tignan natin kung tama. Actually, pag busy ka talaga maniniwala ka na lang doon sa ano. Oo. Diba ako, wala akong panahon sa pagbabasa pa Sasabihin nila, ito po, ganito, explain lang yan. Tapos wala na. Saka dapat 3 years pwede na. Huwag mo pakbigyan 1 year. Kasi lahat hindi sinasabi lahat chairman sa salbahe. Kasi 3 years pinaka-okay na yun. Bakit dinagdag pa 1 year? Tapos hindi na daw ulit. Parang gano'n. Ewan ko. Ang gulo. Kaya ayaw kong sumabak sa politika Magulo Diba? Magulo. Okay, so tingnan natin at titingnan natin ang ano na yan, yung pagpasok sa SC ni Makalintal, at sana nga ay... Ang daming kaso sa SC, nakakomplain. Oo nga, ang dami. Masakit ulo nila. Trabaho naman nila yun. Dapat pag-aralan na lang Pinag-aralan nga yung impeachment. Dapat habang maaga, i-announce niya kung tuloy o hindi tuloy. Kasi habang tumatagal ang commission election, nakahanda din ano dapat gawin. Kung tuloy, kung hindi tuloy, di sabihin niya, Mr. President, mali ang ginagawa mo. Ganyan. Tama. Pag naabot 1 buwan, 2 linggo. So, bago naman yan, sumunod din yung, ito, walang picture to no? Yung, ito yung sa... May cover. Meron daw pala rito, RB. Today, sa Supreme Court din to. Kahapon, meron. Binabanggit ng the urgent motion to resolve application for a temporary restraining order, preliminary injunction, and or
status ko ante order. Yung tinatawag na parang diba? Parang ayaw munang ang tawag doon sa sinasabi, yung mga airports natin, lalo na yung pinagawa naman na Mr. Ang, ba? Diba? So, RB, yan daw. So, palabas mo na muna yung RTBM natin. At napunta lang ako dito because I wanted to see kung gaano kung maganda naman ang patakbo sa yung ating zero billing na ginagawa ngayon. At meron kami may balita na meron kuminsan mahabang pila o hindi pa alam lahat ng kailangan gawin. Pero sa nakikita ko naman, everybody knows what they're supposed to do. Ang pasyente lang o yung kanyang pamilya, well, what they have to do, kagaya ng ginawa nitong ating kaibigan, she just came down to parang hotel mag-check out. Kasi kung titignan ninyo, wala na ang zero talaga, zero billing, wala na siyang kailangan bayaran. Ito yung contribution ng PhilHealth, ito yung sa DOH. So makikita ninyo talagang ganyan na. Ngayon, we just have to make sure na lahat ng ospital sa buong Pilipinas, alam nila ang procedure. Kasi bago ito. But I think kaya naman nila because maliwanag naman kung ano yung PhilHealth, ano yung sa DOH, at sinong qualified. Lahat naman halos qualified. This is for kung kailangan magpa-confine. Pagka hindi ka lang magpa-confine, tinuturuan natin ang ating mga kababayan, pumunta muna sa Bukas Center. Baka naman, kung ano yung reklamo nila, baka maayos naman sa Bukas Center. Pero kung hindi kaya ng Bukas Center, papupuntahin naman sila sa ospital at aalagaan din sila. And again, zero billing ang paglabas. Wala na sila, walang dagdag na bayad, wala nang dokumento, wala nang kailangan gawin. Pipirma na lang, pwede na nilang i-uwi ang kanilang pasyente. So, let's see. Let's make sure. Ito nga ang aking kay Secretary Ted Herbosa. Make sure, and Dr. Haro, na make sure na hindi lamang dito alam ng gagawin. Ito, kabisado nila yung procedure na lahat ng mga ospital natin, ng DOH, make sure alam nila yung gagawin nila para hindi naman masyadong mahirapan ng ating mga pasyente. So, that's what we are seeing here. Sige, patuloy lang. Pagagandahin pa natin. This is one good thing, pero marami pa na kailangan gawin for the healthcare system. And magagawa naman natin. May makikita tayong improvement talaga. Alright, maraming salamat. Thank you. Okay. Zero billing. Zero billing. Tama. At sana nga mabait naman yung mga tatanggap na ospital. Depende. Kaya may masungit. Ay, may mga masusungit na doktor. Pwede nyo i-report yan. Diba? Pwede nyo i-report yan. Basta ang sinasabi lang, yung zero billing, dapat accredited yan ng DOH. Diba? Pero ang babayad, PhilHealth. PhilHealth. Tsaka PCSO. O tsaka yung DOH. Adi, ang tao hindi na katulad dati. 4:15 punta na sa PCSO, hingi ng tulong. Dapat nga diretso na nila dun sa ospital no? Parang mga ganun. Ibig sabihin, di ba dati napakahirap. Pag ang tao hihingi lang. Si PCSO, di ba? Wala na sa PCSO. PhilHealth na bahala dyan. Magandang maging tayo. Di ba? Maganda. Sana nga. Tingnan mo nga. Subukan mo nga. Ayaw ko. Hindi. Bossman, ayaw ko pumunta. Huwag daw kayo pupunta ng ospital, Magdadalaw sa mga may sakit. Bossman, Paano naman yung di ba? Okay. Kailan ba, Bossman? Sabado, 23. Etong Sabado na to. O, pwede pa, mga pwede ba? Yeah. Bawal maging masaya. O, di ba? Anyway. Tingnan naman natin. Nakuha mo na ba, RB? Alam mo, kung pwede, umiwas sa Bossman, mga sakit. Okay. Sakit-sakit. Umiwas na rin tayo sa mga sakit. Hindi, kung pwede, huwag pumunta sa mga pate-pate. Pate-pate. Mga patay. Kung pwede, huwag. Kung pwede, sino umiwas punta sa mga ospital. At
Huwag maggagala-gala sa gabi. Tama. Diba? Hindi, ano ito pala? Huwag magpakasal. Yun. Sabado pa po yun. Ay, ngayon, samantalahin nyo na magpakasal. Wala na, alanganin na. Oh, diba? Malay mo, may mga ganyan. Bakit umuurong ang ghost month? Kasi merong, merong Mayo, dagdag isang buwan. May June, itong June, dalawang June sa Chinese. Lunar. Okay, so ganun yun. Sige. At tingnan Mga natin. karaniwan mga doktor. Mga Chinese, hindi ko alam, puro bakasyon. Walang doktor. Puro ba sila bakasyon ngayon? Sa Hong Kong, ayaw sila complex ang kanilang trabaho. Wala din operation. Titigil talaga? Pati sa mga restaurant? Restaurant, bihira, mga family kain lang. Pero yung mga okasyon, wala. Kaya yung kanina pinakita natin ay last na yon. Last na. Barbie, meron na? Okay. So, bakit nagkakaroon ng ganyan? Alin? Yung mga pamahiin na ganyan na yan ang minuno nila, may gawa. Hindi tayo na. Pero totoo yan. Totoo yan. Napurbahan mo, baka yung kamay mo maipit na naman. Hindi. Sabi mo, Totoo yan. Alam mo, mas delikado bagyo. Mag-Gosman. Puro malalakas tubig. Buti nga, mahihina lang yung dumating ka. Hindi pa umpisa. Hindi pa natin alam. Ano pa mangyayari? Darasal tayo. July, August. Hindi mo na Dasal tayo para sa ating kahusayan. Katahimikan. Katahimikan. Alam mo, ang masamang balita, bakit tumaas ang bigas? Balita ko na wala nang imported, tumaas 2 piso, 3 piso. Hindi ko pa nakikita. Imported rice, tumaas. Okay, tingnan natin muna to, paalala. Okay, RB. Supreme Court ulit. Si Joel, ano ba yun? Yung attorney, hindi. Yung complainant. Ako yung gusto ko ng konti. Yan. Picture mo lang. Yung attorney yun. Yun, nasalita. Mabait mo. Mag-investigation. Ito yung sinasabi nila. Ito yung urgent motion to resolve application for temporary restraining order, preliminary injunction, and status quo on anti-order. Ito si Attorney Joel R. Otuyan. Mag-file kami ng motion para hikayatin ng Supreme Court na mag-issue ng temporary TRO na dun sa kaso namin laban sa privatization ng NAIA. Hinihingi namin na pigilan yung pagtaas ng passenger terminal fee. Natataas ng more than 70% sa local, sa domestic, at more than 90% sa international flights. Noong September 2024, tumaas na ang dami-daming charges sa NAIA. No? Ito yung mga charges sa mga airlines, yung mga parking fee nila, yung mga paggamit ng tube, at kung ano pa, no? Dami-dami. Alam naman natin na ipapasa ng mga airline companies natin ito sa mga pasahero, no? So kapag tumaas yung passenger fee, yung passenger terminal fee ngayong September, additional na pasanin na naman ng mga mamamayan, no? Na magbibiyahe tula ng mga aeroplano natin.
Sir, ano po yung dahilan bakit kayo magpa-file? Hindi po ba ito dumaan sa tamang proseso? Ano po yung mga issues ninyo legally at financial po? Maraming issues tungkol dun sa may pag-award ng operations ng NAIA. Lahat ng terminals natin, no? In-award sa isang private company, NNIC. Lahat ng proseso na dinaanan ng pag-award ay ang dami-daming irregularities at illegalities, no? Walang consultations, walang publication, at in fact, nung naglabas ng bid documents, wala pang nakalagay ng mga rates na dapat malaman ng mga bidders at the time. So talagang ang dami-daming mga irregularities na nangyari. Attorney, kayo po ba ay tungkol sa implementation or dahil wala ng consultation? Tungkol kami sa lahat ng ginawa dahil sa ang dami ng irregularities, no? So tutol kami sa proseso, tutol din kami sa implementasyon. Attorney, kaya pa ba? Si September Meron pa namang pagkakataon yung Supreme Court, meron pang almost 1 month. No? Dahil na-file namin yung kaso ng appeal pa, so sa tingin namin by this time, nabasa na ng Korte Suprema at sumagot na yung mga respondents. No? In fact, yung last na sagot ng respondent yung Biyernes, natanggap namin yung sagot nila ng Biyernes. So nasa Supreme Court na yung lahat ng mga kailangang argumento para desisyonan yung aming hiling na mag-issue ng PRO restraining order. Sir, paliwanag lang ako para may nangyari yung nilalaman po ng prayer niyo. Nilalaman ng prayer namin na sana ay pigilan unang-una ng Supreme Court yung pagtaas ng passenger terminal fee ngayong September. Pangalawa, iniingi rin namin na mag-issue ng status quo ante. Kumbaga, pabalikin dun sa may kondisyon before September 2024 na hindi pa tumaas yung lahat ng rates. No? Dahil kung titignan ninyo, wala pa namang istruktura, malaking istruktura, mga building na tinayo yung private operator sa NAIA, pero sila ay naniningil na, no? Naniningil na pagkadami-dami. In fact, sa computation namin, tens of millions na yung pinukolekta nila buwan-buwan dahil nga 130,000 passengers per day, no? Per statistics ng 2024 ang gumagamit ng airport natin, no? So ang dami-dami na lang pinukolekta kahit na wala ka naman nakikita mga istruktura building na tinatayo dyan sa NAIA. Pero ano po yung stand mo doon sa buong privatizations ng NAIA? Ang sa amin, public infrastructure. No? And kung makikita mo dun sa figures ng ino-operate ng NIA, hindi siya losing na operations. In fact, billions ang nakikita ng gobyerno dyan. No? So, bakit nila ibibigay sa isang pribadong korporasyon o operator kung kakayanin naman ng gobyerno dahil hindi naman yan nadudugi, no? Kailangan lang ng magaling na manager para talagang i-improve at maglagay ng mga tamang mga renovations and additional infrastructure dun sa may airport. Pero kasama po ba itong sa appeal noon na mamanigaw din yung privatizations ng NAIA? Kasama sa namin na kailangan patunggil dahil talagang maling-mali talaga yung proseso na ginawa nila. No? Merong bagong batas na pinasa yung Kongreso noong December 2024. Hindi nila sinunod yun. No? Ang sinunod nila yung repealed na batas pa, yung POP law, hindi yung PPP code. Yun ang isang inaasahan namin na magkaroon sana ng oral arguments para magkaroon ng oportunidad yung mga justices na tanungin yung mga partidos, hindi lang kami, pati yung mga respondents, dun sa mga issues na sa tingin nila ay magiging crucial para madesisyonan itong kaso. Thank you, sir. Thank you. Okay. Pagkataon ng pag-usapan natin, dapat ba i-privatize ko? Ano ang opinion mo? Huwag masyado malaki.
Kasi hindi natin na-maintain yung ganda ng airport kasi. Yan yung isa. Pero hindi mo iniisip ang taong bayan ng kawawa. Yung mga balikbayan, gusto pumunta sa abroad ng bayan. Hindi, ang mga OFW wala silang terminal fee. Yung mga private, ano mo, meron ka mag-anak na sa probinsya. Hindi dagdag naman niya, gastos. Hindi, kasi ako, ang sinasabi ko lang, napapanahon naman ayusin yung yung terminal. Pero minimal siguro ang pagsisingil. Kaso, parang walang control. Katulad dati, yung bigas, taas-taas. Na-control na, may 20 pesos na. Oo nga. Pero yung expenses, ang imbis na makabili ng bigas, baboy, gulay, tumaas ang bayaran sa airport. Di wag kang mag-abroad. Paano? Hindi sa abroad. Baka ikaw, alis ka ng alis. Hindi natin pinag-usapan yung abroad. Paano kung may kamag-anak, kailangan ka na umuwi na probinsya? Di na-apekto din ang pasahero. Siguro pwede kang manghingi ng nun. Pero hindi. Nakatupad na ba? Hindi pa naman. Kaya nga, in-advance na nga ni Joel na kung pwede, sino gusto magsalita kung hindi siya? Hindi, ang sinasabi tama natin. naman ginagawa ni Joel. Makinig natin mabuti. Pinaayos, pinaganda. So, ang ibig lang sabihin nito, kailangan tayo magbayad din. Pero, dapat minimal lang. Dapat lang gobyerno hindi yung bata. Sino naman? Si gobyerno na naman magbabayad? Hindi, dapat ang gobyerno ibigay ang nasa market price. Ito, hanggang 10% lang. Hanggang 20%. Kita mo, 700% tinaas. Dati ang parking siguro nasa 4 to 5, ngayon naging 1.5. Ano ibig sabihin niya? Di ba? Pero nasa lugar. Dapat nasa lugar. Ang mahal talaga. Pero pinaganda ba ng todo-todo? Kasi hindi ako napunta sa Hindi gano'n. Katamtaman, pero wag naman sobra. Ilang percent? Dati 4 to 500, ngayon naging 1.5. O 1,000. 100% na. Ano ba? Kaya dapat ang Supreme Court kailangan mabilis ang desisyon. Pati yung eleksyon. Dalawa na, nasa SC, ang dami nilang trabaho. Baka mamaya magtaas na rin ang SC. Alam mo, mga taga-SC, ito ay sambayang Pilipino. Nasa pwesto kayo, dapat bilisan ninyo kilos, hindi yung mabagal. Ang dami-dami dyan. Ang dami. Diba? 10 dyan, kay Tatay Digong, no? Tatay Digong. Pero importante sa mayang Pilipino, itong yung postponement, election, at yung real problema. So, ayaw natin. Ako naman, okay lang sa akin na magtaas. Wag lang. Sobra. Kasi kung maganda naman pa yung dun di ba? Sa OFW, walang problema kasi hindi naman sila nagbabayad ng terminal fee. Yung mga simpleng tao, di ba rin mayayaman niya? Mga passenger, mahal din ng bayad. Kala mo, entrance fee. Ang parking talaga. Malaking, hindi sa parking, mga process, terminal papeles, terminal fee. Lahat isaayos ang lugar. Ayaw makialam si BBM kung pwede siya na makialam. Hoy, ano ba yan? Bakit sobrang mahal ang singin? Okay, wala na naman tayong sino pasasalamatan mo? Una-una, pasalamatan natin kahit na-resign si NBI Delta ang papalit daw, I'm not sure, taga DOJ. Si Andres, dati nasa energy, yung kay Dimanantan, kaya, parang okay na, magaling yan, matagal na sa gobyerno, 24 to 25 years na service. Ay, alam mo, chismis, meron daw siya payo-payo. Di dapat ako sa kanya, lalaban ako. Wala tayong magawa, alam mo si Jeleta, sama na kasi din. Intriga dito, intriga doon. Alam mo naman yung mga jarista. Pang oras, hindi mo pinakbigyan, masamang surat bibigay sa iyo. Siguro nakaaway ng mga jarista.
Ano yung jarista? Mga taga-humuguha ng mga news, hindi, yung gumagawa ng mga news sa newspaper. Media ninyo. Diba pinakita niya, alam mo na anong dyaryo. Kung totoo ba? Totoo ba hindi? Hindi, basta is the best sign. Dapat lumaban siya para malinis pangalan niya. Para kay Sara, okay, sabi mo, yung pondo na mawala, sabi mo, hindi totoo, ipaglaban mo. Huwag mo na tahimik. Ang tao, gusto madidik sa panig, ayaw magsalita. Ano magagawa? Ano nangyari? Di wala na impeachment, wala nang kaso. Ganyan. Hindi. Next year pa. Titignan pa natin, ang February. Diba? Okay. Susunod. Thank you very much. Sana supportan niyo ang Kakampi online. Pwede. Sa ngalan ni P. Si Alvin. Thank you very much. See you on next week na. Thank you very much. Maraming salamat. Holiday. Tapat eh. Maraming pong salamat. Ito po yung lingkod Nicodemo para sa ating Chino. Okay, public service.